Hi guys! Welcome back to our channel. So in this video, pag-uusapan natin ang temporary policy ng IRCC sa pagbibigay ng open work permits sa mga foreign workers na merong support letter from provinces na inaalaw nila sana hanggang December 31st, 2025. Ngunit ito na nga po, ngayon ay biglang sinara at close na po sa mga bagong aplikante. So, ibig sabihin, inopen nila ito until the end of the year, pero bigla nga pong binawi. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. So, ayan na nga po, no, diretsahan na. And ako rin kasi nagulat sa update na ito na aking nabasa. So, may fina-follow din kasi akong sikat na immigration consultant and kahit siya ay na-surprise dahil just last 3 weeks ago, January 24, 2025, ay naglabas ng announcement ang IRCC na sabi nila itong temporary policy na ito ay ine-extend nila until December 31st, 2025. So ano nga ba yung policy or temporary policy na ito? So ito yung pagbibigay ng open work permit sa mga PNP candidates or provincial nominee candidates ng mga provinces na Alberta, Manitoba, and Yukon. And as long as meron kayong employment certificate from your employer and meron kayong letter of support from your province kung saan ka nagtatrabaho, whether nga Alberta, Manitoba, or Yukon, ay pwede kayong ma-issuehan ng open work permit. So, yan ay nasa polisiya na yan ng IRCC and ine-extend nila ang pagbibigay ng open work permit sa mga eligible or qualified applicants until December 31st, 2025. So, just 3 weeks ago lang yan, guys. Pero ito na nga po, walang pasabi and bigla na lang binawi ng IRCC. Kasi if you will check the website, so hindi ko na mapakita yung website, pero I printed it. And ito ha, sinabi na dito, yan o, status close to new applicants. Ayan, di ba, na kahit sana ay extended na siya. In-announce na yan na just 3 weeks ago na ine-extend nila ng December 31st. Ito na nga po, bigla namang binawi and sinara na para sa mga bagong aplikante. So, ano na nga ba ang ibig sabihin nito? So, ganito kabilis magbago ang policies ng IRCC. So, pwedeng may announcement last week or last month na applicable sa'yo. So, at least ka na, okay, hanggang December pa naman, pwede akong mag-apply and makakuha ng open work permit as long as may support letter ako from my employer. Pero, oops, ayan na, sinasabi na natin, pwedeng magbago ang isip ng IRCC at bawiin ito bigla-bigla nang walang pasabi. So, just a quick background, no? Ano nga ba itong open work permit na pwedeng i-grant sa mga aplikante na may support letter from provinces na binanggit natin? So, hindi siya applicable sa lahat ng provinces. Ang binanggit lang dito ay sa Alberta, which is kung saan tayo napapabilang na province, and then Manitoba, and then Yukon. So, 3 provinces ang napapabilang sa policy na to, na if you are a worker there and nasa expression of interest pool kayo. So, ibig sabihin, pool yon ng candidates na pwedeng makuha at mabigyan ng nomination and makakuha kayo ng letter of support from your employer. And then, meron kayo syempreng valid work permit at the time of the application, or kung hindi man valid yung work permit nyo, so on the date ng May 7, 2024, nakapag-apply kayo ng restoration, yan, application,
Or if hindi kayo nagpo-fall sa ganyang category, ang inyong status ay maintained status as of May 7, 2024 and until now wala pa ring desisyon sa inyong work permit application, ayan, pwede kayong mag-apply for open work permit sana. And pwede kayong mag-grantan ng IRCC under this policy or program. So, yun yung, I think, eligibility requirements, very basic lang naman. Kaya lang, ito na nga, ang nakakalungkot kasi I think maraming umaasa din if you will be joining some groups. Ayan, ang daming nag-worry na talaga and nagpapanik kasi pa-expire na ang kanilang work permits. Ito na lang din sana yung inaasahan, yung mga nagpa-process ng support letters from employers, ayan, ay parang nawawala na ng pag-asa dahil yan maasikaso na sana talaga nila within this time and before the December 31st, 2025, kung kailan sana mag-expire itong program na ito, ay ayun na nga po, bigla na lang closed na and hindi na sila makaka-apply for open work permit. So, alam nyo naman, pag makakuha kayo ng open work permit, diba, allowed kayo na mag-work kahit sa anong employer. So, wala siyang restriction kumpara sa isang closed work permit na dapat sa designated employer ka lang magtatrabaho. So, magandang opportunity or program sana ito na pwede ma-grant. And yung length or validity period na pwedeng i-grant under this program is up to 2 years. Ayan, as long as maging qualified ka and maaprubahan ka ng IRCC under this temporary public policy, yung pwedeng maibigay sa yung open work permit ay up to 2 years. So, yun nga lang, no, biglang binawi. Makikita nyo dito yung ang term nung pina-follow kong sikat na immigration consultant ay sneaky. Sneaky daw si IRCC kasi nag-announce siya na ine-extend yon nung January. And then, nung tatanggalin na, in-update lang sa website. So, walang announcement na binawi na pala ito or hindi na magiging applicable para sa mga new applicants. So, yun lang po yung nakakalungkot kasi kung nag-process ka na ng letter of support or nagsabi ka na sa employer mo na kailangan mo ng letter of support para maka-apply ka ng open work permit under this public policy and mai-issue na sana yan ngayon sa'yo or in this coming weeks or months. Ayan, so ngayon ay hindi na pala magiging valid yan or mawawalan ka lang ng hope dahil close na po ang application period. So, close na siya para sa mga new applicants. So, swerte yung mga nakahabol bago nila ito sinara sa website. So, hindi ko makita lang kung ano yung exact date kung kailan nila ito sinara sa new applicants dahil wala namang date na nakalagay. So, from the date na nag-announce sila ng January 24th until today, so, we don't know kasi ang status lang ay closed na. So, walang as of. So, yun lang yung nakakalungkot o nakakagulat. So, when you come to think of it talaga, when the opportunity presents itself na to you talaga, on the day talaga, kailangan mo nang i-grab yun. So, dapat din ready na lahat. Otherwise, pwedeng kinabukasan, yan, bawiin na ng IRCC yung temporary public policy na inaasahan mo. So, ang medyo mabigat lang dito is yung mga pa-expire na yung work permit. So, syempre, wala na silang like hope dito under this policy na ma-extend sana. Kasi once you apply then pwede kayong magkaroon ng maintained status, diba? You can still continue working dahil ongoing na sa pagpaprocess yung extension nyo or yung open work permit application nyo under this program. Kaya lang, since wala na yung ganitong program, you have to think of another way na naman paano ma-extend yung inyong status or yung inyong pagtatrabaho dito sa Canada validly and legally. So, yan, with the CIC news ng January 24, no, very recent lang, babawiin siya in just a span of 3 weeks.
And then, itong letter of support nga pala na kinukuha ng mga applicants under this program, ito yung magpapatunay kasi na sinusuportahan ng province ang inyong pagtatrabaho. So, ibig sabihin, nire-representahan na kayo ng province nyo, whether Alberta, Manitoba, or Yukon. So, mas may ground talaga kayo na maaprubahan ng IRCC under this temporary public policy. So, I think very happy talaga yung nai-issuehan ng mga letter of support ng provinces na ito dahil may additional or bonus kayo na period para makapagtrabaho. And guess what? Yun nga, ang kind pa ng work permit na pwedeng i-issue sa inyo ay open work permit. So, unlimited number of work hours. Yan, walang limit yung pagtatrabaho nyo kasi open work permit yon. And kahit sa anong employer kayo pwedeng magtrabaho. So, yun lang ang ating update na nabasa and nakuha ngayon. So, sa fina-follow ko ring immigration consultant, kahit siya ay surprised and pinapaalalahanan talaga tayo with this current time, current period, i-expect na talaga natin ang mga unexpected things na sa isang iglap ay pwedeng magbago. So, if meron tayong inaay na program, for example, then for permanent residency, and you think you are already qualified, grab it na guys. So, yun lang yung naiisip ko ding i-share sa inyo because of these changes. So, wag nyo nang palampasin kasi mahirap na rin na mamaya when you are ready to submit, ay wala na yung program na inaasahan ninyo. So, kaya nga sinasabi ko rin sa mga friends ko, kahit sa amin din na mag-asawa kami ni Alvin, i-prepare na namin yung dapat namin i-prepare. Kaya dati din, diba, niready na rin namin ang aming CELPIP, and then, bago pa ako pumunta sa Canada, meron na akong WES, yung evaluation na tinatawag, or yung ECA, Educational Credential Assessment. Kasi, hindi lang sapat ang ating diploma or transcript of records to prove our education back in the Philippines. So, dapat napa-assess na natin siya sa ECA nga, or WES, or ICAS, IQAS. So, yun ay valid naman ng 5 years, kaya ni-risk ko na agad ng pagpapa-evaluate. Dahil sabi ko, baka by the time ng 5 years naman ay makahanap na tayo ng available pathway. And then, yung CELPIP din, very important yun kasi may mga kilala rin akong friends na ngayon pa lang din nag-aasikaso ng mga language exam. Although, yun nga, just to remind you, yung sa language exam naman ay may expiry date. So, expiry niya ay 2 years. Yan, compared sa Educational Credential Assessment like WES na 5 years yung validity. So, yun yung mga bagay-bagay na dapat natin i-ready and wag na natin antayan na kung kailan lang tayo mag-a-apply sa isang certain program or pathway, dun pa lang tayo mag-aasikaso ng mga documents. Dahil katulad nga nitong change na to, very quick and sneaky change ng IRCC, pwedeng mawala sa inyo yung program or opportunity sa isang iglap lang. And as I've mentioned, 3 provinces yung napapabilang sa programa na ito na nagsara na, which is Alberta, Manitoba, and Yukon. So, meron nga tayong nasalihang group na kung saan ay very affected sila sa sudden change na ito. And ang mahirap lang din talaga yung nagsishare sila na pa-expire na yung permit, and they came here with a family, so they are completely lost na kung ano ba yung pwede pang way or opportunity paano ma-extend ang kanilang pa-expire na work permit. So, nag-share din yung mga friends ko, ayan, na may ilan na rin silang kakilala over Ontario. Siguro, syempre, yun naman yung network din. Ontario na may uuwian at talaga. So, may nagpa-pack up na dahil expired na ang mga work permit. So, somehow talaga, this is a difficult time dahil pahigpit ng pahigpit ang IRCC, and I came to read din somewhere na itutuloy na or malapit na yung pagkakat ng IRCC employees. So, about 3,000 yung tatanggalin na IRCCs or i-end na yung contract. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay mas
pwedeng magkaroon ng backlog. Ayan, tumagal ang pagpaprocess ng ating mga applications before IRCC dahil mas mababawasan na yung mga empleyado na pwedeng mag-process ng ating applications. So, marami pang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, buwan at taon. Ayan, kaya every time talaga na magkaroon ng update, so dapat ay alam natin, dapat ay updated tayo dahil hindi natin alam, baka tayo na ang tinatamaan ng news na ito. So, hindi lang tayo aware. So, mamaya, di ba, yung iba na hindi aware sa website change na ito ay nagkukumahog pa makahanap ng support letter from province or yung letter of support from the province, pero yun pala, close na yung website for application. So, yun lang yung mahirap dahil nag-spend ka ng time and effort to gather your documents for this program and yet you are not aware pala na nag-close na siya yan under this program. So, yun lang ang kailangan natin talaga, be updated sa lahat ng mangyayari and yan, always expect the unexpected when it comes to IRCC policies. Yeah, so I think hanggang dito na lang muna guys, no? So kung meron man tayong masagap pa ulit na other updates yan regarding immigration policies ng Canada, we'll share it to you. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!